Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Patungo sa off-season na ito ay may player option ng NBA scoring leader 40-year-old LeBron James. Ibig sabihin ay may pagkakataon siya na pumasok sa free agency at makinig sa alok ng ibang teams o kaya naman makipag-negotiate sa Lakers para sa 1-and-1 deal na tinatawag. 1 year of guaranteed contract at ang second year naman ay may player option ulit. Ito nga ang ginagawa niya the last two contracts sa pinirmahan niya sa Lakers. Ganun pa man ay maiba ngayon dahil hindi na ni LeBron ginamit ang kanyang player option bagkus pinick up na niya ang 52.6 million contract para maglaro ng kanyang record-breaking 23rd season sa Los Angeles Lakers. Siya nga ang only player sa history ng NBA na maglalaro ng 23 seasons dahil sa pag-opt-in ni LeBron sa kanyang contract na nagkakahalaga ng $52.6 million, wala ngang pay cut na magaganap. Hindi siya kukuha ng mas maliit na sahod para mas makabelo sana ang Lakers sa free agency. Ang perspective nga ni LeBron dito ay bilyon ang pinapasok niya para sa franchise ng Lakers dahil sa ticket sales, merchandise, TV deals at iba pa. Kaya naman maliit na kumbaga ang 52.6 million contract sa worth of value niya sa isang team. Dahil sa pag-pick up ni LeBron ng 1-year deal niya at hindi pag-negotiate ng 1-and-1 deal ay inaasahan na ito na ang kanyang final NBA contract and final NBA season. At mukhang natuldukan pa nga ito sa kwento ni Shams ng ESPN na this past week ay nag-dinner sa LeBron, ang kanyang asawa Savannah James, si Kevin Love at ang asawa nito at iba pa nilang kaibigan. At sa isang video ng isa sa kasama nila LeBron ay narinig ang 4-time MVP na sinasabi na gusto na ng kanyang asawa na mag-retire siya next year or so. Kapag asawa na nga nagsalita ay mahirap na ito tanggihan mga kaibigan dahil alam naman natin na family man nga sa LeBron at tumatanda na din ng kanilang mga anak. Mahigit kalahati na ng buhay ni LeBron ang inilaan niya sa basketball at panahon na para anihin ang bunga ng lahat ng kanilang sakripisyo na mag-asawa. Ang lahat ng oras na nawala dahil sa mga biyahe at pag-ensayo, panahon na nga para bawiin ito. Ganun pa man, hindi pa nga tiyak kung next season ba ay sa Lakers pa din talaga si LeBron kahit na pinikap niya ang kontrata. Dahil ayon din kay Shams ay sinabi sa kanya ng agent ni LeBron na si Rich Paul na hindi sigurado si LeBron sa roster ngayon ng Lakers. Suportado ni LeBron ang ideya na mag-build around sa future ni Luka Doncic sa Lakers. Subalit kailangan din nila na maging realistic sa kung ano man ang gustong gawin ni LeBron sa kanyang sitwasyon ngayon. Gusto pa din nga daw ni LeBron na mag-compete para sa championship at gusto niyang pahalagahan ang bawat taon na natitira niya sa NBA. So basically, ang sinasabi dito ni Rich Paul ay kung hindi gagalaw si Rob Pelinka at hindi satisfied si LeBron sa Lakers roster ay andun ang posibilidad na humingi ito ng trade patungo sa isang team na may better realistic chance of winning a championship. Ang tanong lang dito ay may team ba na handa na i-trade ang kanilang mga young assets para sa isang taon lang na LeBron na nagkakahalaga ng 52.6 million. So pressure nga kay Rob Pelinka na gumawa ng matinding galaw ngayong off-season. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?